Ano man po ang mangyayari sa paligid po natin, we must stand as one church, one body. Nakita po natin, napakarami po ang mga pangyayari nitong nakaraan linggo lamang po at alam ko po, ito po ay nagiging wake-up call sa ating mga Christian, ano po? Na ito na yung pagkakataon po natin. Huwag natin aksayahin yung pagkakataon na tayo ay makapagbahagi ng salita ng Panginoon upang maraming tao ang makadinig sa pag-ibig ng Diyos sa buhay ng bawat isa dahil alam natin, nakikita natin, the warning signs are there, no? Nakikita natin na malapit na ang pagdating ng ating Panginoon. At napakahalaga po na tayo ay maghanda dahil once na dumating ang ating Panginoon, no turning back na po pag hindi natin nakilala ang ating Panginoon before He comes. Then, hindi na tayo mapapasama sa ating Panginoon sa Kanyang muling pagbabalik. Amen? Praise the Lord. Sa ating pag-aaral ngayon, pinamagatan na the blessings of submitting to Christ's authority. No? Praise God. So nakita naman natin dito ang pagpapala ng pagsuko sa autoridad ni Kristo. So napakahalaga po na ito yung natin. Makita po natin sa ating text. Matatagpuan po natin sa Philippians chapter 2 verse 9 to 10. Pwede po ba natin ilagay sa basahin po natin sabay-sabay if we can. Kaya't siya'y itinampok ng Diyos sa pinakataas na kalagayan at binigyan ng parangalan higit sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ay luluhod ang bawat tuhod, ang nasa langit, nasa lupa, at ang nasa ilalim ng lupa, at ipapahayag ng bawat dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikalawalhati ng Diyos Ama. Praise God. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng Kanyang salita. So nakita po natin sa ating introduction po, sabi dito, submission often sounds like weakness in today's world. Nakita po natin ang pagpapasakop, di ba? Parang yung tao na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon, yung pagpapasakop ba, para bang hindi magandang pakinggan, di po ba? Pero tayo mga Kristiyano, alam natin sabi dito, people resist authority, seeking independence and control. But in the kingdom of God, submission to Christ's authority is not bondage. It is a blessing. So makita po natin, ito po ay blessing sa pagpapasakop natin sa ating Panginoon. No? When we bow before Christ as Lord, we discover peace, freedom, and power that the world can't offer. So nakita po natin pag tayo nalikluhod sa ating Panginoon. Anong naranasan po natin? Kapayapaan, freedom, at saka marami pa pong true submission leads to spiritual fruit, divine favor, and eternal joy. Naranasan po ba natin yon? So ngayong araw na to makita po natin ano ba yung mga blessings that flow from life of surrender to Christ's authority. Ano ba yung mga pagpapala na naranasan po natin pag tayo totally surrender sa ating Panginoong Jesus? Number 1 po, submission brings spiritual freedom. No? Sabi dito, when we submit to Christ's authority, He breaks the chain of sin and self that once ruled us. Inaalis po niya once we submit to Christ's authority. Pinuputol niya yung chain ng kasalanan na patuloy na naghahari sa ating buhay. True submission leads to spiritual fruit, divine favor, and eternal joy. Amen? So makita po natin dito na sa ating unang-una, submission brings spiritual freedom. When we submit to Christ's authority, He breaks the chain of sin and self that once ruled us. True freedom is not found in doing as we please, but in living under His gracious rule. Amen? Kaya po, napakahalaga po yung submission natin sa ating Panginoon. Praise God. Freedom is not found
is not in the absence of authority. It is the blessing of living under the right authority. Only when Christ reigns in our hearts do we experience real spiritual liberty. Kung si Jesus ay naghahari sa ating mga puso, mararanasan po natin yung spiritual liberty. Amen? Letter A po, freedom from the bondage of sin. Kalayaan mula sa pagkaalipin ng kasalanan. Makita po natin dito, before knowing Christ, we were slaves to sin. Bago natin nakilala si Kristo, di ba? Tayo talagang makasalanan. Slave tayo. Alipin tayo ng kasalanan. Amen? We are trapped by desires that led to death. Wala po tayong ibang nagagawa, kundi talagang yung kasalanan na yon ay patungo sa kamatayan. Ano ba yung kamatayan na sinasabi dito? Spiritual death. Ano po? So, when we submit to Christ's authority, He breaks sin's power and gives us new life in the Spirit. So makita natin, simula nung inaalay natin ang buhay natin kay Kristo, tinanggal na, pinutol na ni Jesus ang sin's power, ang espiritu ng kasalanan. No? True freedom is not doing whatever we want. Nung nakilala natin si Kristo, nagkaroon tayo ng freedom. Pero sabi rito, is not doing whatever we want. No? Hindi yung gusto lang natin, yun ang gagawin natin. Pero nakita natin, it's being empowered to do what pleases God. Kasi simula nung tinanggap natin si Kristo, nasa buhay na natin, nandun na yung kalayaan natin, pero tinuturuan niya tayo, ano ba yung freedom na to? Freedom ba na gumawa ng hindi maganda? Hindi po. Dinedirekta po tayo ng ating Panginoon na gumawa ng tama. Na gumawa na tayo ay magiging life testimony sa lahat na nakakakita sa atin. Amen? True freedom is not doing whatever we want. It is being empowered to do what pleases God. Sabi ng Romans chapter 6 verse 18, you have been set free from sin and have become slaves to righteousness. So makita po natin, nagkaroon po tayo we were set free. Pero ang nito, righteousness na yung nangyayari sa buhay natin, yung ginagawa natin. Tanungin po natin ang ating sarili, am I living in the freedom Christ has already purchased for me? Yun po yung katanungan po. Sabi rito, confess daily dependence on Christ. Choose obedience over temptation through His strength. Di ba, ang ginagawa po natin, di ba, before we sleep the night, di ba, lumalapit tayo sa ating Panginoon, nagpapalinis tayo, nagpapacover tayo sa Kanya. Kasi alam natin, di ba, tayong mga anak ng Diyos, hindi naman tayo immune to any sa kasalanan, kundi talagang habang tayo ay Kristiyano, lalong lumalapit sa atin ang tukso, ang kasalanan. Hindi nawawala yon. Pero dahil si Jesucristo ay nasa puso natin, siya yung nagbibigay ng lakas to overcome those temptation. Binibigyan na tayo ng kaparaanan para mapaglabanan natin ang mga pagsubok na dinadala sa atin ng kaaway. Letter B, freedom from fear and anxiety. Kalayaan po natin sa takot at pagkabalisa. Sabi dito, when Christ reigns in our hearts, His peace overrules fear. Totoo ba ito sa atin? Amen? Totoo po ito, di ba? Yung kapayapaan overrules our fear. Yung pagkabalisa natin, pagkatakot natin. Submission replaces self-reliance. Ano ba yung self-reliance? Pagtitiwala sa sarili, nawawala po sa atin yun. Kasi sa Panginoon na tayo nagtitiwala, di po ba? Amen? We rest knowing Christ is in control of every situation. Dahil, di ba, sa umaga pa lang, di ba, tinatawag na natin ang ating Panginoon na siyang manguna sa atin. Kaya po, napakahalaga po na huwag nating kaligtaan yung ating pagtawag sa Kanya pa lang sa umaga, paggising pa lang natin. Dahil kinukomit na po natin na siya ang manguna sa atin. Praise God. So, makita po natin dito,
Sa pangatlo po, surrender removes the illusion of control and replace it with the security of divine oversight. So, ibig sabihin, palagi natin sinusurrender ang lahat ng bagay sa atin, Panginoon, nakakatiyak tayo. Hindi tayo magkakamali. Dahil pinagkakatiwala natin sa Kanya, no? Sabi ng Philippians 4, verse 6 to 7, sabi niya rito, "Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and petition and with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God which transcend all understanding will guard your heart and your mind in Christ Jesus." Praise God. So makikita po natin dito na dapat ipagkatiwala natin sa ating Panginoon lahat ng mga bagay at magpasalamat tayo sa Kanya. Dahil dito, nalulugod ang ating Panginoon. Amen? What anxieties? Tanungin po natin, ano bang pagkabalisa? What anxieties do I need to surrender to Christ, to the authority of Christ today? Ano po yung mga anxiety po natin, mga kabalisahan natin na dapat natin i-surrender sa ating Panginoon? Dahil pag nababalisa po tayo, if we have the anxieties, di ba, wala tayong kapayapaan. We don't have that peace. Kasi the anxieties is disturbing us. Palagi niya tayong binibigyan ng, hindi tayo mapalagay, di po ba? Pero ito ang isurrender natin sa Diyos, sa ating Panginoon, ang mga pagkabalisa natin, binibigyan niya tayo ng kapayapaan. When worry arises, pray instead. Release control to Christ and rest in His peace. Amen? Kaya po pag meron dumarating, kasi tayo mga Kristiyano talaga dumarating yung mga worries natin. Kabalisahan po natin. Pero ano ang sandata natin? We go to our Lord. Nabigyan na tayo ng kapayapaan sa ating puso, di ba? Pangatlo po, freedom to walk in truth. Submission aligns us with the truth of God's Word. Jesus said, "You will know the truth, and the truth will set you free." Freedom comes from the obedience to divine truth, not from rejecting it. So, ang kapayapaan ay nakukuha natin pagpatuloy po natin hinihingi po sa atin Panginoon. Amen? Praise God. Sabi rito, living under Christ's authority keeps us from deception and spiritual confusion. Living under Christ's authority. Pagpatuloy tayong namumuhay sa ating Panginoon, sa Kanyang mga utos, nawawala yung spiritual confusion natin. Kundi talagang direkta, anuman po yung ating gagawin, nawawala tayo hindi tayo nako-confuse, kundi talaga ang ating Panginoon, ang siya mismo ang nagbibigay ng direction sa atin, di ba? Sabi ng John 8:31 to 32, sabi niya rito, "If you hold my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free." Kaya sabi niya rito, malalaman natin ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Sabi rito sa isang tanong, do I obey Christ's word even when it challenges my comfort? Yun po yung tanong. Minsan kasi, di ba, hindi tayo nag-obey kasi parang nasasaktan yung ego na po natin, di po ba? Kaya yun ang tanong dito, do I obey Christ's word even when it challenges my comfort? Dito makikita po natin kung ano yung sagot po natin, di po ba? Siyempre, hindi natin i-challenge yung comfort natin, kundi we will obey. We will obey our Lord. Sabi dito, spend daily time in the Word. Let truth guide your decision and shape your values. Napakahalaga po ito na we must spend daily in the Word. Dahil dito po tayo nakakakuha ng direction para sa maghapon or direction if we are going, kung ano man yung mga plano natin,
ano man yung nakikita natin na dapat natin gagawin, siya po ang magbibigay ng direksyon sa atin. At siya ang nagbibigay ng tama kaparaanan kung paano natin ito gagawin. Ano? Let the truth guide your decision and shape your values. Number 2 po, sabi rito, submission brings spiritual favor. Praise God. Submission brings spiritual favor. When we humble ourselves under Christ's authority, His favor rests upon us. God draws near to the surrendered heart and delights to guide and bless those who trust in Him. Diba, nakita po natin yung Proverbs 3 verse 5 and 6, diba? Kung tayo po ay patuloy na pinagkakatiwala natin po lahat ang ating gagawin, siya ang magbibigay ng tamang direksyon. Amen? Kaya rito makita natin, submission opens the door to God's presence, guidance, and provisions. As we place His will above our own, He orders our steps and meets every need according to His purpose. Amen? So meron pong isang verse na nagsasabi, the steps of a good man are directed by the Lord. Meron po yun sa kanyang salita. No? Submission opens the door to God's presence. No? And provision as we place His will above our own. He orders our step and meets every need according to His purpose. Divine favor flows divine order. When Christ is first, everything falls into place. Nandiyan na. With peace, direction, and blessing flow from life under His Lordship. So, pag inuuna natin ang ating Panginoon, magiging maayos po ang lahat. Amen? Dahil siya ang magbibigay ng ating direksyon. Diba? Lahat naman ng bagay, tayo mga Kristiyano, diba? Pinagkakatiwala natin ang lahat ng ating mga plano. Ano man yung ating mga gagawin, even small things. Di po ba? Lord, paano po ba ito? Di ba? Minsan sa traffic, di ba? Saan ba yung nakakarating ako, Lord, na mabilis? Di ba? Tinatanong natin si Lord when we are stuck in the traffic, di ba? Minsan pag naglalakad tayo, saan ba dito may distraction, di ba? Tinuturo sa atin ni Lord because we trust Him. Para gabayan niya tayo. Kasi nakikita ni Lord, pag tayo patuloy na nagtitiwala sa Kanya, hindi niya tayo bibiguin, di po ba? Amen. Praise God. So makita po natin the favor of God, the favor of God's presence. God dwells with the humble, not the proud. Amen. Praise God. When we bow to Christ's authority, His presence abide with us, bringing comfort, power, and joy. Praise God. So, napakahalaga po na patuloy tayong manilikluhod sa ating Panginoon. Di ba yung ating tema, di ba? Every knee shall bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Amen. Praise God. Hallelujah. Sabi ng James, God resists the proud, but draws near to those who submit their hearts in reverence. Sabi ng James 4:7-8, sabi rito, submit yourselves then to God. Resist the devil and he will flee from you. Come near to God and He will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. So dito, tinuturoan tayo ng Panginoon, sinasabihan tayo ng Panginoon that we must submit ourselves then to God. At makalapit tayo sa Kanya upang tayo ay Kanyang gabayan at patnubayan. Ang tanong po rito, is my life positioned for the presence of God through humble submission? Mahalaga po rito na ang buhay po natin ay nakaposisyon sa harapan ng ating Panginoon upang makita ng Panginoon that we are humble enough and submit ourselves. Begin each day with surrender. Acknowledge Christ's Lordship and invite His presence. So makita po natin, di po ba? Sa atin quiet time sa umaga, di ba?
mahalaga na tayo nagsisimula na we will surrender. We will surrender our life to the Lord Jesus Christ. I-acknowledge natin ang kanyang pamumuhunan sa atin. At ang pinakamahalaga doon, invite His presence. Amen. Letter B po, the blessings of divine guidance. Amen. Submission opens our heart to hear God's direction. Praise God. Ang pagpapasakop natin sa ating Panginoon ay nagbubukas sa ating puso upang bigyan tayo ng direction ng ating buhay. When we yield to our will, the Spirit leads us in path of wisdom and righteousness. So makita po natin, kung ito po ay, when we yield to our will, the Spirit leads us in path of wisdom and righteousness. The obedient heart sees doors open and paths straightened that prideful hearts can discern. So, napakahalaga po na nandun yung obedient po natin. No? Sabi ng Proverbs 3, verse 5 and 6, sabi niya, trust in the Lord with all your hearts and lean not on your own understanding. And all your ways acknowledge Him and He will make your path straight. Praise God. So, submission opens our God's direction. Sabi rito, napakahalaga po na yung pagtitiwala natin sa ating Panginoon dahil sabi niyo to, and He will make your path straight. Nais po ba natin yon? Na siya mismo ang magbibigay ng tamang landasin po natin. Gagawin niya itong diretso. Hindi tayo matatraffic, no? Sabi rito, am I seeking God's direction or insisting on my own way? Tanong po natin sa sarili natin. Ini-insist po ba natin yung sarili natin kaparaanan? Di ba? Hindi naman. Kundi, sabi ng Panginoon, trust in the Lord and He will make your path straight. Amen? Sabi rito, in every decision, sa bawat pagdedesisyon po natin, we will pause a while. Tanungin natin ang Panginoon at manalangin tayo. Pause and pray. Let Christ's authority lead your choices. Kasi siyempre, sa mga desisyon po natin, di ba, meron tayong pinagpipilian. Kung alin yung mas maganda, alin yung kalooban ng Panginoon. Pero sabi rito, let Christ's authority lead your choices. Amen. Praise the Lord. Letter C po, the reward of God's provision. Sabi rito, those who live under Christ's authority are never abandoned or lacking. Amen. When we seek His kingdom first, every need is supplied according to His riches. Amen. Submission invites divine provision because it aligns us with God's priorities. So napakahalaga po yung pagpapasakop natin sa ating Panginoon. Amen. Anong sabi ng Matthew 6:33? Praise God. Matthew 6:33, basahin po natin sabay-sabay. Higit sa lahat ay pagsikapan ninyong paghahari ng Diyos at lahat ng pamumuhay ng ayon sa Kanyang kalooban at ibibigay niya ang lahat ng iyong kailangan. Amen. Praise the Lord. So makita natin dito, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Ang tanong po natin dito, do I trust Christ's authority to provide for my needs as I obey Him? Pinagkakatiwalaan ba natin ang ating Panginoon na nagsabi na seek first His kingdom? Amen? Alam ko po, lahat tayo sumang-ayon po rito, di po ba? We must trust Christ's authority to provide for our needs. Sabi dito, prioritize God's will over material pursuit. Trust His timing and provision. Di ba minsan tayo na nanalangin. Minsan naiinip na tayo dun sa ating pinapanalangin. Pero ang ating Panginoon has His own timing. Kasi baka mamaya ibigay niya ng mas maaga, hindi napunta sa kung saan yung natin paggagamitan, di po ba? Kaya sabi ng Panginoon, trust His timing and provisions. Amen. Number 3 po, sabi rito, submission brings spiritual power and purpose. Ang pagpapasakop po natin sa ating Panginoon
ay nagdudulot ng spiritual power at saka ang purpose. Sabi rito, those who submit to Christ's authority receive His power to overcome sin. Amen. Resist the enemy and fulfill their God-given calling. Kaya po, napakahalaga po. Pangalawa po, sabi nito, ang pagpapasako po, submission invites the Holy Spirit to work through us. When we yield to Christ, He strengthens us to serve effectively and live meaningfully. So, napakahalaga po talaga yung pagpapasako po natin. Anuman po yung gagawin po natin, anuman yung panalangin po natin. Submission. Submission po ang napakahalaga po, di ba? Alam po natin na submission ibig sabihin ay linalatag natin lahat sa Panginoon. Di ba? Sinasabi natin, hugasan mo ako, Panginoon. Cleanse me, O Lord, from all unrighteousness upang makakilos ka sa buhay natin. That's submission. Repentance, nandiyan ang repentance. We repent. We submit to the Lord para po makakilos siya sa ating mga buhay. Amen? Real power is found in surrender. The more we yield to Christ's authority, the more His power and purpose are revealed in and through our lives. Amen? So, makapahalaga po yung surrender. Amen? Letter A po, power to overcome the enemy. Power to overcome the enemy. Christ's authority is the believer's defense against Satan's attack. Diba? Madalas po tayo nananalangin, yung nagre-rebuke. Amen? Warfare, no? Pero nakita po natin, inaatake tayo ng demonyo, pero ang ginagawa na, we rebuke. Pero anong kailangan na? It must be the Christ authority as the believer's defense. That's our defense against the Satan attack. Submission position us under God's covering. We resist the devil not by strength, but by surrender. Okay? Amen? The power of resistance flows from the posture of submission. So, ang pinaki-keyword po doon ay pagpapasakop natin sa ating Panginoon, submission. Sabi ng James 4:7, James chapter 4 verse 7, submit yourself then to God, resist the devil, and he will flee from you. Amen? Kaya't pasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang diablo at tatakbo siya, palayo sa inyo. Amen? Naroon po yung pagpapasakop. Hindi po makakilos ang ating Panginoon kung hindi tayo papasakop sa Kanya. Amen? Kaya po napakahalaga yung submission. Amen? Hallelujah. Praise God. So makita po natin dito, ang tanong po rito, am I trying to fight spiritual battles without submitting first to Christ's authority? Diba? Hindi po. Dahil sinabi rito, kailangan po tayong pasakop sa Diyos at malabanan po natin ang diablo at tatakbo siya, papalayo sa atin. He will flee from us. The devil will flee from us. Amen. Praise God. Hallelujah. So, ang daily yield your will to God. Araw-araw po natin ipapaubaya ang ating kalooban sa ating Panginoon. Amen. Upang sa ganun po ay, ito po ay nasasaliksik na rin po siya. Do we have that pure heart? Amen. Kaya po, victory comes through dependence, not defiance. Hindi pagsuway. Nagkakaroon tayo ng victory pag we totally defend on our Lord and Jesus Christ. Amen. Letter B po, power to fulfill God's mission. Amen. Power to fulfill God's mission. Sabi ng, when believers submit to Christ's command, they are empowered by His Spirit to serve effectively. Totoo po ito. When believers submit to Christ's command, they are empowered by His Spirit to serve effectively. The Great Commission is accomplished through surrender vessels, not self-reliant worker. Submission unlocks anointing. Amen? Obedience activates divine empowerment. Pag hindi po tayo nakapag-submit
hindi po tayo nakapag-pasakop sa atin, Panginoon, hindi po natin maranasan yung anointing. But if we submit, sabi rito, submission unlocks. Alis yun yung tanikala. At tayo ay magkaroon ng anointing. Sabi ng Acts 5:32, basahin po natin, sabay-sabay. Ibigay niyang Diyos, ang Espiritu Santo, sa mga sumusunod sa Kanya. Amen? The Holy Spirit is given to those who obey Him. If we obey, nandyan ng Santong Espiritu. If we do not obey, we cannot have that Holy Spirit, di po ba? Amen? Praise the Lord. So, mahalaga po that we must obey the Lord. Di ba sabi natin, obey is better than sacrifice. Amen. So, ang pinakamahalaga po ay mag-obey po tayo, sumunod po tayo. Ang tanong po rito, am I walking in obedience to what Christ has already asked me to do? Sumusunod po ba tayo sa ating Panginoon kung ano ang Kanyang inuutos sa atin? Amen? Praise God. Serve where God has placed you. Kung saan man tayo dinala ng ating Panginoon, maaring sa school, tayo ay nag-aaral. Let our light shine. Magliwanag yung ating ilaw kung saan man tayo nabibilang. So sa opisina man, sa pabrika, or wherever tayo dinala ng Panginoon, pakita natin ng ating Panginoon ay nasa buhay natin. We must be living sacrifice. Ibig sabihin tayo yung testimony. Nakikita nila yung buhay natin. Hindi man tayo makapag-share ng Word of God, pero pag nakita nila yung buhay natin, ano bang meron si brother? Ano bang meron si sister? Bakit? Kahit na anong sinasabi nilang hindi maganda sa kanya, hindi siya nagagalit. Ano ba? Manhid ba siya? Pero the best of it is, si Kristo ay nasa puso niya. Isa siya palang Kristiyano. Pero meron din nangyayari minsan na nakikita na lang nila, Christian ka pala. Di ba? Para bang hindi nila nakikita minsan na ikaw Kristiyano kasi hindi naman, wala naman, para bang wala lang. Kaya nagulat sila one time na nakapagsalita ka. Nagulat sila, Christian ka pala. So, dapat hindi po ganon. Dapat magniningning yung ating ilawan. Amen? Para makita nila na si Hesus Kristo ay nasa puso natin, nasa buhay natin. Dahil once na si Jesus Christ ay nasa puso natin, siya ang nag-uutos, kumikilos sa lahat ng ating mga gagawin. Amen? Amen. So sabi dito, serve where God has placed you. Obedience brings empowerment for greater impact. Letter C, sabi dito, purpose in living and serving. A life under Christ's authority has eternal direction and meaning. Submission brings clarity of purpose. We live not for self, but for the glory of the King. Only under Christ's lordship do our gifts, goals, and struggles find divine significance. Sabi ng Romans chapter 14, verse 8, sabi rito, basahin po natin sabay-sabay. Kung tayo'y nabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung tayo'y namamatay tayo para sa Panginoon. Kaya't maging nabubuhay man tayo, mamamatay, tayo ay sa Panginoon. Amen. Sabi dito, if we live for the Lord, and if we die for the Lord. So ang tanong po rito, does my life reflect that Christ's will is greater than my own ambition? Nagre-reflect ba ang buhay ni Kristo sa atin ng mas mataas kaysa yung sarili natin ambition? Amen? So, hindi po. Dapat dito, buhay ng Kristiyano natin ay dapat mag-reflect si Kristo sa buhay natin. Amen? Sabi dito, dedicate your time, talent, and treasure to serve God's purpose above all.
Kaya mahalaga po na i-dedicate po natin yung oras natin. Yung time natin, yung talent, treasure to serve Christ's purposes above all. Dahil napahalaga po ito at nakikita po na sa atin ng Panginoon. At dito po, makita natin ang pagbuhos ng blessing sa ating buhay. Sa ating conclusion po, tapos na po tayo. Praise God. Submitting to Christ's authority is not loss. It is gain. So, sa pagpapasakop po natin sa ating Panginoon, authority ng ating Panginoon, ay hindi ito kawalan. No? Hindi po ito kawalan, kundi ito po ay gain natin. It brings freedom from sin's bondage. Favor through God's presence and provision and power to live a life of purpose. Amen. Sabi dito, to bow to Christ is to rise in His grace. To surrender is to be strengthened. To yield is to truly live. Let us not resist His lordship, but rejoice in it. For every knee will bow, some in fear, others in faith. May we be among those who bow willingly and joyfully now, finding the endless blessing that come from living under the authority of our Lord Jesus Christ. Ang sabi ng Matthew 11:29, sabi niya rito, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang loob at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Amen. So makahalaga po talaga na yung submission, na may repentance, submission, upang patuloy tayong malinis sa ating, lahat ng ating mga plano ay nakikita po natin, nagiging prosperous, nagiging victorious lahat ang ating mga ginagawa. Amen. So, praise God. Bago tayo mag-pray, let us sing the right song. Hallelujah. Praise God. You feel the world extending on you, and you have no one that you can hold on to. Just face the rising sun, and you see hope, and there's no need to run. Lift up your hands to God, and He shall be alright. And He should cast your burden upon me, and He should cast your burden upon me. Those who are heavenly laden, come to me, all of you were tired of carrying heavy load. Before I your I will give you His easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. And He said, cast your burdens upon me, and He said, cast your burdens upon me. Yes, Lord. Those who are heavily laden, come to me, all of you were tired
of caring heaven, Lord. Before thy yoke I will give you easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. Yes, Lord. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Sabi rito sa Matthew 11:28, sabi nito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagala at nabibigitan sa iyong pasanin, at kayo'y pagpapahingin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aaral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makakasumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Praise God. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Nakita po natin, mga kapatid, na hindi ang ating Panginoon ay patuloy na tumatawag sa atin. Maaring sa mga panahon na to, mayroon nga tayo mga pinagdadaanan. Pero sabi ni Lord, come to me. Lumapit ka. Dahil maraming tao na nagsasabi, lumalapit sila sa Panginoon. Sabi nila, lalapit na lang ako pag maayos na ang buhay ko. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi natin kayang ayusin ang buhay natin. It was the Lord Himself who will make our life better and the best. Kaya sinasabi niya, lumapit kayo sa akin. Ano man yung mga pinagdadaanan natin, ano man yung problema natin, walang mahirap sa Panginoon. Alam po natin yan dahil pinangako niya. Kaya lang minsan, ang nangyayari sa atin, nahiya tayong lumapit. Dahil na rin minsan, marami na tayong marami na maliliit na nagawa natin na hindi maganda sa harap ng Panginoon. Kaya minsan, nahiya tayo sa Panginoon. Pero ang ating Panginoon ay patuloy na nag-aanyaya sa atin. Napakahirap minsan dahil sa pride na rin, kaya sa kanilang ako mag-attend, sa kanilang ako paggamit sa Lord. Pero ang sinasabi ng ating Panginoon, come. Lumapit ka sa akin at ako ang mag-aayos sa buhay mo. Amen. Kaya ito po ang pag-aanyaya ng ating Panginoon na lumapit tayo sa Kanya. Maraming bagay na mga pangyayari sa buhay natin na hindi maganda. Pero pag lumapit tayo sa Panginoon, alam natin na Siya ang mag-aayos nito. It was between you and the Lord. Unlike before, na hindi pa natin nakikilala ang ating Panginoon, hindi pa tayo nakakilala sa Kanya. Pumupunta tayo sa mga lingkod ng Diyos upang sabihin natin yung kasalanan. Pero the barrier was already tear down. Maaari na tayo lumapit sa ating Panginoon directly. Saan man tayo naroroon. We can ask God. We can come to God. Amen. At Siya mismo ang magbibigay ng kapayapaan sa atin. Once we confess, once we submit, once we repent, ibibigay niya sa atin yung kapayapaan, kaayusan. Lahat ng mga plano natin ay magiging tumpak kung pinagkakatiwala po natin sa Kanya. Amen. Kaya po napakahalaga na tayo'y lumapit sa Kanya. Sabihin natin sa Kanya, Lord, lumalapit po ako sa iyo at nagpapakumbaba. And He will hear us. Lalapit siya sa atin, mararanasan po natin yung kapayapaan. Amen. Kaya po, napakahalaga po na sa lahat na naririto, at alam po natin na meron tayong small things that makes the barrier to be with the Lord. Let's surrender. Dahil ang sabi ng Panginoon, hindi maiksi ang aking kamay.
My ear is not so dull to hear your word, your prayer. Hindi bingi ang kanyang tenga upang pakinggan ka. Ngunit, ang kasalanan mo ang naghahadlang upang sagutin ang mga ito. Kaya sa oras na ito, we will pray to the Lord. Lumapit po tayo sa Kanya. I will lead the prayer of repentance. And follow me. Lord Jesus, I come before you. Search my heart, Lord, Search my heart, Lord, from any sin. from any sin. Malaki man o maliit ito, Panginoon. Malaki man o maliit ito, Panginoon. Linalapit ko po sa iyo, lumalapit po ako sa iyo. Lumalapit po ako Nagpapakumbaba. nagpapakumbaba. Dahil alam ko po, Panginoon, Dahil alam ko po, Panginoon, without repentance, without repentance, without submission, without submission, hindi ka maaring kumilos sa aking buhay. hindi ka maaring makakilos sa aking buhay. Kaya, Panginoong Jesus, Panginoong Yesus, search my heart. search my heart. Forgive me from all my sins. Forgive me from all my sins. Cleanse me, Lord, from all unrighteousness. Cleanse me from all my unrighteousness. And today, And today, ikaw na po ngayon ikaw na po ngayon ang mag-control ang magkontrol ng aking buhay. ng aking buhay. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ngayon malaya ka ng kumilos Ngayon malaya ka ng kumilos sa aking buhay. sa aking buhay. Thank you, Lord, Thank you, Lord, for the forgiveness For of the my forgiveness sins. of my sins. Salamat, Panginoon, Salamat, Panginoon, sa iyong pagpapatawad. sa iyong pagpapatawad. At ngayon, Panginoon, makamtan ko na Ngayon, Panginoon, ang kapayapaan, ang kapayapaan, katagumpayan, katagumpayan, at karunungan karunungan, na nagmumula sa iyo. nagmumula sa iyo. Direct my path, O Direct my God, path, O God, according to your will. according to your will. Make my step, Make my Panginoon, step, Panginoon, patungo sa iyong harapan. patungo sa iyong harapan. Maraming salamat po, Diyos. Maraming po salamat. Ako'y po, Diyos. nagtitiwala sa iyo Ako'y lamang nagtitiwala sa iyo lamang. at wala nang iba. At wala nang iba. Lord, I pray Lord, I pray, na ikaw na ngayon ikaw lang ngayon ang siyang mangunguna ang siyang mamunguna sa aking buhay. sa aking buhay. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. In Jesus' name, In Jesus' name. amen and amen. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa katagumpayan na iyong salita. Maraming salamat po, O Diyos. At patuloy ka, Panginoon, na nangungusap sa amin. And Lord, I pray for blessing, Lord, to everyone, Father God, as we place our trust in you, Father God. At anuman po, Panginoon, ang dumarating sa amin na pagsubok, naroon ka, Panginoon, upang kami po ay subaybayan at palalakasin, Panginoon. Dahil simula ngayon, Panginoon, ay na sa puso ka namin, nasa kanya namin ang pagtitiwala, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ito ang padalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah.